kung i-compare mo rin yung approval and trust dun sa emotional quotient, no? Makikita mo well-defined yung si Presidente, si Vice Presidente, makikita mo ang difference nila. Pero si Speaker, walang bukod tanging trait na nagugustuhan ng respondent. Ma'am, maliban po dyan sa top performing na mga government agencies yung may mataas na approval and trust rating, kabilang din po sa sinurvey ninyo is itong top 5 na mga mataas na opisyal po natin, no? Pangulong Bongbong Marcos, VP Sara Duterte, ang Senate President natin, House Speaker, and Chief Justice. At mapapansin ko dito sa datos po ninyo, medyo bumaba talaga yung kanilang halos lahat naman atay at bumaba sila. Lalo na itong pinag-usapan ko is itong approval ratings po nila, no? Sa unang bahagi ng or sa third quarter ng 2022 kinumpara hanggang sa katapusan ng 2023. Pero overall, mas mataas pa rin si VP Sara, pumapangalawa si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang presidente natin. At itong Senate President natin, medyo nakakabawi. Galing ng 50 noong third quarter ng 2022, ngayon 47 nakabawi. Pero ang kapansin-pansin din is itong ating House Speaker, no? Lalo na yung sa trust rating niya, biglang bumaba yung kanyang sa survey po ninyo. Ano po yung marahil dahilan dito po, ma'am? Well, maganda yung tanong mo. Kasi kung i-compare mo rin yung approval and trust dun sa emotional quotient, no? Makikita mo well-defined yung si Presidente, si Vice Presidente, makikita mo ang difference nila. Pero si Speaker, walang bukod tanging trait na nagugustuhan ng respondent. Ako ang most stable dun sa ating 5 mga leaders, si Chief Justice. Hindi siya kataasan, hindi naman kababaan, for the simple reason na ang Supreme Court hindi naman yan kilala ng publiko na katulad ng mga political positions. Pero stable siya. Double digits, stable 26% yata. Ngayon, yung kay Speaker, sa tingin ko, kailangang tingnan ni Speaker ang ginagawa niya in relation to governance. Oo, may governance aspect siya, pero may aspeto rin ng politika. Parati kong sinasabi, napakaaga ang ginawa nilang operasyon. Demolition job kay Vice President. Again, ang CF niya request niya mag-grant nun. Pero pinipilit nila na ipukol kay Vice President. Okay. Ang pangalawa dyan, yung ginawa sa ICC, minadali ang ICC, pero hindi naman pinasa on third reading sa House. Ang SMNI, ang inyong organisasyon, no? Inipit-ipit, resolution urging NTC to suspend. And then after that, just before the end of the hearing of the committee, biglang revocation. So, yung mga yan, nanggagaling sa House of Representatives. So, and pag nakita nyo yung pananalita ni Speaker at the end of the session, isang team lang dapat eh. Hindi ko maintindihan kung bakit talagang dinemolish ang Vice President, no? Siguro yung parte ni Vice President hindi siya sumasagot for the simple reason na ayaw niyang to engage, maaga pa. At kung issue yung CF, she took the stand and said, hindi ko na ibibigay. Hindi siya approach ng members of the Senate kahit na yung decision niya sa Department of Education para sa PISA. So makikita mo yung leader hindi lamang doon na kampanya, naandun rin yung leader sa governance. So uulitin ko, napakaaga pa ng 2025, wala sa balota ang Vice President. Sa 2028 yon kung sakaling gusto niya. So itong mga ginagawa ni Speaker, lalo na yung
parang inintroduce na niya yung constitutional revision na wala pang detalye. Napakahirap nun kasi nag-a-announce siya na hindi planchado. So ngayon, dahil recess, nangangapa. Ano bang ibig sabihin niya? Economic provision ba yan? Kung titingnan nyo dun sa initiative na decision ng Supreme Court, Citizens Initiative, ang sinasabi doon, dapat isang klaradong tanong. Klaradong tanong. So economic ba yan o political? Kasi ang dami nang lumalabas na kwento. I mean, part of leadership is the responsibility of trying to control ano ba yung talagang sinasabi mo. Ngayon, kung tinetest mo ang water, edi buuin mo para alam ng taong bayan kung ano ito. Kasi pati ang si Pangulo, nagugulat siya. Di ba? Yung kanyang departure speech, parang pinupunto niya, ang dami-dami mong pinapasukan, ang hirap na nga ng trabaho mo. So, ang akin lang, katulad rin nung sa budget, no? Transparency, accountability, saan ka naman nakakita tumaas ang budget ng House of Representatives sa BICAM? Saan ka naman nakakita tumaas ang unprogrammed funds sa BICAM? So, kung nanggaling sa House, o anong version nyo? Ba't hindi nyo pa linagay doon? Ba't sa BICAM nyo linalabas? So, sa akin, Yes, Mamalu. Okay, ma'am. may problema tayo doon. Opo. Ma'am, yung awareness po ng taong bayan, batay doon sa survey ninyo, mataas din ba? Kasi alam natin, kilala naman yung ating presidente, pangalawang pangulo, Senate President. Itong House Speaker po ba, yung Chief Justice, yung awareness ng taong bayan na kilala sila, mataas po ba? 100% doon sa mga sinurvey ninyo? Hindi. Si Chief Justice medyo may kababaan yan dahil hindi kilala yung ano talaga ang role ng Supreme Court. Si Speaker, sa tingin ko nasa 50 plus percent. So, hindi siya yung katulad ni Presidente Vice President. For the simple reason, he never ran a national campaign. He ran as a district congressman, he lost as a senator. So technically, the awareness is still something that you need to build. So, kahit na sabihin na pinakantaas na leader ka sa Kamara, hindi ibig sabihin total agad na kilala ka ng buong Pilipinas? That's right. Okay. That's right. Oo, lalo na kung ang pagkakilala sa'yo defined by certain political acts. Ma'am, dito po sa survey din ninyo sa personality traits ng mga incumbent officials na banggit nyo kanina, ang mataas dito para kay Pangulong Bongbong Marcos, apat ito na binilgan ng pahayag, ay itong love for the Philippines, 44%, concern for Filipinos, eloquent and humble. Dito naman kay pangalawang Pangulo, Sara Duterte, ang pinakamataas niya ay pagiging matapang. Concern for Filipinos. Love for the Philippines. Kasi 57 yung kanyang pagiging matapang. Yung concern for Filipinos, halos pareha lang sila ni Pangulong Bongbong Marcos. And yung responsable, fulfills sworn duties, 38, upholds the law, 36, sincerity and authenticity. Dito naman sa medyo mababa lang, no, ang nakuha naman ng Senate President natin, ganun din ang House Speaker. Pero may pagtaas dito sa Chief Justice. Itong mga nabanggit na personality traits, ma'am, sino po yung nagbibigay nito? Parang i-check lang yan ng mga respondents po o mismong sila yung magbibigay ng ano yung nagustuhan nila sa Pangulo or sa mga opisyal na ito? Oo, Admar, alam mo yung listahan na yan, every quarter sinasama namin, may listahan ng mga traits, tapos mamimili sila. So kung i-compare mo ang presidente at vice-presidente, parang yung kay vice-presidente, kasi ang threshold dyan 20% eh. So yung approximately top 5 traits. So makikita mo kay VP mas maraming traits isa kay presidente. Kay presidente more of optics. Diba? Nakita mo dyan eloquence, humble yun. Pero hindi mo nakikitaan yung brave hindi mo nakikitaan yung performance to duty. Hindi nararamdaman ng taong bayan. Pagdating mo kay Chief Justice, knowledge of the law. So talagang alam nila, lawyer yun,
Justice. Alam mo, ang interesting dyan na nagulat ako is the traits of the speaker. So walang pumalo ng 20%, karamihan 19 and pababa. So hindi, dun mo i-correlate yung awareness. Kasi dahil hindi siya masyadong nakikilala nationwide, kung ano talaga ang katangian niya, hindi lumalabas dun sa traits kung ano ito. Compared dun sa dalawa na ako natutuwa, consistency Vice President dun sa Brave. Parati niya yan nakukuha. So, alam ng tao yung traits ni Vice President. Samantalang yung sa presidente natin, medyo hindi 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 naman sa hindi leader, pero parang yung manifestation of the position is just viewed by the respondents, hindi yung personal na trait, except yung siguro yung humble lumalabas dyan. So interesting yung kay speaker kasi walang bukod tanging trait na nagde-define sa kanya. Lahat below 20%. Mhm.